Magarbo at masaya ang buhay na nakagisna ni Joy. Maraming gusto siya maging kaibigan at marami rin ang may gustong mabiyag ang kanyang puso. Ngayon ay ikikwento ko kung bakit kahit ganoon ang kanyang buhay, ay nauwi pa rin ito sa hindi inaasahang trahedya. Tara, pasok ko tayo. Tara. O dapat yan hindi ikaw, Justin. Joy, salamat nga pala at hinayaan mo akong ihatid kita dito sa may inyo kahit hanggang sa may kanto nyo lang. Sana naman next time, maihatid na kita sa bahay nyo mismo para alam ko na mas safe ka. Ano ka ba, Justin? Darating din tayo dyan. Tsaka ikaw lang naglakas ng loob ng ligong sa akin. Kaya sana, kapag ganda na ako, mahintay mo ako. Willing naman ako maghintay, Joy Pasalamat ka, mahal talaga kita. Nako. O sige na, bukas pa ang mga ilaw dun sa bahay nyo, maglakad ka na. Bye, Joy! Bye, Justin. Habang naglalakad si Joy pauwi sa kanilang bahay, may tumawag sa kanya. Nakatanggap kami ng tawag kanina bandang alas 8:30 ng umaga mula sa isang witness na may nakita siyang bangkay ng isang babae sa likuran ng isang lumang establishmento sa Indang, Cavite. Nang matanggap namin ng tawag, agad namin pinuntahan ang lokasyon na binigay ng witness at doon nga namin nakita ang wala ng buhay at nakahandusay na katawan ng biktima. So, itong krimen na ito ay isang halimbawa ng homicide. So pag sinabi natin homicide, ito ay isang generic term na tumutukoy sa pagpaslang sa isang tao. So marami tayong uri ng homicide. Meron tayong sororicide, pagpatay ng kapatid na babae, fratricide, pagpatay ng kapatid na lalaki, matricide, pagpatay ng nanay, patricide, pagpatay ng tatay, at parricide, pagpatay ng asawa or anyone na merong blood relation. Tapos, infanticide, pagpatay ng bata less than 3 days old. Suicide, pagkuha ng sariling buhay. At marami pang uri na homicide. So, dito sa paunang investigasyon na ginawa natin, ayon sa mga ebidensya, itong biktima natin ay tinulak ng suspect na nandulot ng kawalang balanse niya at nauntog nga sa bato. At yun nga ang naging agarang kamatayan ng biktima. At dahil nga nakita ng patay ang biktima, hindi na tayo nakakuha ng dying declaration at wala tayong magagawa doon. At marating natin ang lokasyon ng biktima, agad natin sinecure ang lugar at nilimitahan ang mga maaaring makapasok na mga tao at tanging mga investigador at forensic experts lamang ang maaaring makapasok sa ating crime scene. Agad din tayo nag-assign na magiging team leader ng ating crime scene, ng ating investigation, no? Sa kanya na magre-report ang mga officers natin. And mahigit 15 evidences na ang nakita natin sa ating crime scene, no? Iba dito ay footprints, fingerprints, and bloodstains and personal na gamit ng ating biktima. Lahat po ito ay well documented, well located na rin po, and measured na rin po silang lahat. Ginamit po natin, comment din po tayo ng black and white photography para mas malinaw at mas maganda po ang pagkuha natin ng ebidensya. Gumamit rin po tayo ng rubber sheet sa paglilipat ng katawan ng biktima, pati po dun sa ating crime scene na hindi rin po makontaminate sa paglilipat. Sa totoo lang po, di ko po talaga aakalain na may makakagawa ng kay Joy. Kasi napakabait po ni Joy. Wala po siyang kaaway o kung ano man. Sa totoo nga po, nung gabing inihatid ko siya sa kanya, ang saya-saya pa po namin. Di ko po talaga lubos maisip kung bakit may makakagawa nun sa kanya. Oo, inaamin ko, gusto ko si Joy. Yung tipong gusto ko akin lang siya. At walang ibang kaagaw. At hindi ko kayang gawin yung sinasabi niyong ginawa ko dahil mahal ko si Joy. Gusto ko maging masaya siya at hindi siya masaktan. So ang resulta ng autopsy naming sinagawa, traumatic head injury ang kinamatay ng biktima. Nakita namin ang biktima na nakahiga sa may damuhan o yung daanan papunta sa kanyang tahanan at ang kanyang ulo ay nasa may bato. Sa isinagawa naming autopsy, ito ang proseso na aming sinagawa. Una, kumuha kami ng blood sample at damit ng biktima upang mamarkahan at mapreserve ito bilang isang ebidensya. Kumuha na rin kami ng buhok ng biktima upang ma-examine ito. Chinek din namin ang buong katawan ng biktima upang makita kung mayroong bloody fingerprint, ngunit wala kaming nakita.
Sunod, kinuha namin ng fingerprint, palm print, at footprint ng biktima at doon na pagkaalaman ng biktima ay si Joy Dimagiba. Sa tulong na rin ng identification card na suot sa kanya. So, sunod, kinuha na rin namin ang mga personal na gamit niya dahil baka makatulong ito sa investigasyon na isinasagawa. Sa crime scene, wala kami nakita na armas or bagay na ginamit pampatay sa kanya. So, inihinala namin na natulak siya at tumama ang kanyang ulo sa bato na kung saan nagresulta ng kanyang pagkamatay. Agad rin natin kinuhanan ng litrato ang mga bystanders na nakapaligid sa crime scene dahil maaari sila maging witness sa ating kaso. Sa mga personal na kagamitan na na-recover natin sa crime scene, ilan dito na cellphone, pera, wallet, ID at cards na nagpapahiwatig na ang motibo ng suspect ay hindi ang pagnanakaw. Sa dugo naman, makita natin na ang dugo niya ay reddish-brown at pag dinikit ito sa papel ay dumidikit na lang ito sa papel at hindi na ito umaagos. Sa katawan naman, mainit pa siya, ngunit matigas na nagpapahiwatig na 3 hanggang 8 oras na siyang patay bago pa siya makita ng ating witness. Teka, wala pang ganda nito. Tara, pasok na tayo. Tara. O dapat yan hindi ikaw Justin. Bye, Joy! Bye, Justin. Joy! Joy! Uy, Sarah, long time no see. Mag-esto lang tayo pero tagal natin di nakita. Kamusta? Okay naman. Ikaw ba? Okay ka naman siguro no? Kasi 'di ba gusto ka ng lahat? Tapos sobrang papansin mo sa school? Anong pagpapapansin? Joy, wag ka na magmaang-maangan. Alam mo yung ginagawa mo. Ano pinagsasabi mo, Sarah? Kumalma ka! Sarah, ano ba pinagsasabi mo? Ano ba? Ano ba, Joy? Joy! Joy! Joy, gumising ka, Joy! Anong ginawa ko? Anong ginawa ko? Ayun na ba ang lahat na nangyari? Ano ba? Kwento ko na nga sa inyo lahat, di ba? Hindi ko nga talaga sinasadya yung nangyari kay Joy. Alam mo, magkaibigan naman kami. Halos lahat ginagawa namin magkasama. Kaso nagbago yun nung inagaw niya sa akin lahat. Pero di ko talaga sinasadya. Hindi ko sinasadya. Anong balak mo ngayon? Pagkatapos namin madakip ang suspect sa pagkamatay ni Dimagiba, agad natin siya kinuhanan ng litrato at kinuhanan din natin siya ng hair and blood samples upang may pasa sa ating laboratory at may kumpara sa mga ebidensyang nakuha natin sa ating crime scene. Ang huling proseso sa ating homicide investigation ay ang court preparation. Ito ang mga dapat nating isaalang-alang at dapat ipaghanda. Sketch ng crime scene at mga lokasyon ng ebidensya. Listahan ng mga hawak na ebidensya at kung paano ito balak gamitin sa prosekusyon. Relasyon ng biktima sa defendant, nagkaroon ba ng pagbabanta sa pagitan ng biktima at defendant at kung mayroon bang naging saksi sa pagbabantang ito. Litrato, video ng colorized ng crime scene nung hindi pa ito nagagalaw. Pagbabalik tanaw sa lahat bago ang trial at pagbabalik tanaw sa testimonya ng testigo upang hindi siya makalimot. Huwag magpapadala sa inggit dahil hindi mo alam kung hanggang saan ang iyong magagawa dahil sa iyong nararamdaman. Katulad na nangyari kay Sarah, maging aral ito na ang lahat ng bagay ay madadaan sa magandang usapan. Hanggang dito na lamang ang dokumentaryo. Hanggang sa muli, Kabsuhenyos.